Yung akala mong bulok ng motor at wala nang pag-asang mabuo pa. Pero ngayon halos hindi mo na makilala sa naging bagong new looks niya. Ito na nga pala yung last day ng pagbubuo kay Project Wavy. Bale, lalabas nga pala ako, maghahanap ako ng shock na may tindang rear axle para kay Project Wavy. Mahirap kasi maghanap ng pyesa, lalo pag linggo, kaya ngayon pa lang kukumpletuhin ko na. Ito na nga yung bagong nabili natin na ehe para dito sa likod kasi nga naglaki tayo ng swing arm. Ito kasi yung nabili natin dati na ehe. Ito kasi design para sa stock. Sobrang naging challenging pala talaga ng pagbubuo ko dito kay Project Wavy kasi marami akong hindi inaakalang mangyari na nangyari. Kagaya na nga lang ng mga pyesa na sablay, yung iba kasi hindi pwede kay Project Wavy. At nagumpisa nga pala ako sa pagpapalit ng sprocket dito sa may bandang harapan. Kahapon nga lang medyo sumakit yung ulo ko kakahanap ng lock ng sprocket, pero kinabukasan nakita ko rin agad. Bale, ang sunod ko ang ginawa ay nilipat ko yung lifter dito sa pinakaunahan. Nakailang baklas na nga pala ako dito sa swing arm dahil yung kadenang nabili ko pang stock nga pala, nalimutan ko na hindi nakasya dito. Kaya nang naayos ko na nga lahat, ready to salpak na to. 8 taon na nga pala yung nakakalipas na puro automatic lang yung ginagamit ko, kaya sa mga semi-automatic medyo nahihirapan ako sa pagkakabit. At dahil nga nasa makabagong panahon na tayo ngayon, rekta na agad tayo sa YouTube University para i-search yung mga hindi natin alam. Wala naman kasi talaga nag-umpisa na lahat alam na. Sunod ko nga palang i-unbox ay yung binili kong brake arm. Bale, kalawangin na kasi yung brake arm nito at saka mura lang yung presyo kaya pinalitan ko na. Sunod ko nga palang gagawin, mag-aayos naman tayo ng preno. Bale, isasalpa ko na yung brake shoe sa housing para maikabit na natin yung rim set sa likod. Medyo makapal pa nga pala yung brake shoe kaya hindi ko na pinalitan. Dinaan ko na lang sa linis at konting liha. Medyo pinahirapan nga rin pala ako ng spring ng brake shoe. Halos 1 oras ko rin to hinahanap. Napunta pala dun sa tambakan. Nang naikabit na nga pala natin yung dalawang spring, ready na sana to ikabit sa hub. Kaya lang naalala ko, meron pa pala tong rubber damper. Ito muna ikakabit natin sa hub. Gawa nga pala sa gulong yung damper nito kaya medyo makunat pa, hindi pa palitin. At ito na nga ang inaabang ng lahat, moment of truth na, may kakabit na rin natin sa wakas yung rim set sa likuran. Nasa 1.5 linggo na nga pala noong inumpisahan ko si Project Wavy. Nakikita ko ngayon na sulit yung pagod ko. Tuwing tanghali nga pala ako nagsisimulang gawin to, tapos matatapos ako mag-aalas 9 na ng gabi, kaya talagang paglalaanan mo to ng oras. At ito na nga sa wakas, napaikot ko na yung gulong ni Project Wavy. Sobrang smooth ang ikot niya, pati yung tindig, napakaganda. Center stand spring nga pala, isunod ko ikakabit, nawawala na kasi yung luma, hindi ko na mahagilap. At ito nga pala yung pinakamabisang diskarte sa pagkakabit ng mga spring, mapa center stand or side stand. At ito naman yung sunod natin ikakabit, ito nga pala yung passenger foot peg, bale dito yung tapakan ng back ride. At syempre, tinerno ko nga pala siya sa kulay ng kaha ni Wavy, color blue rin yung binili ko. At pagbukas nga pala ng package nito, nagulat ako kasi medyo may kalawang na, kaso hindi natin mabalik, naka 7 days na kasi sa seller. Kaya no choice ako, ang ginawa ko, ikakabit na lang natin, babagay din naman sa kulay ni Wavy. At dahil nga hindi ko rin kabisado yung mga tornilyong gagamitin kay Wavy, kumuha na lang ako dito sa mga stocks ko, basta kumasya, pwede na. Sunod ko nga palang in-unbox ay yung engine cover dito sa may bandang kanan, kulay black nga pala yung pinili ko. May 3 tornilyon nga lang pala tayong ilalagay dito para makabit na natin to. At nang na-test fit na nga natin, syempre ano pang gagawin natin dyan, hihigpitan na natin yan. At sunod nga pala natin ikakabit ay yung passenger foot peg dito naman sa may bandang kaliwa. Medyo hindi nga pala halata na favorite ko ang blue kasi si Project Pino, puro blue rin yung team. Marami kasing pwedeng bagayan, lalo yung kulay blue sa motor. Second to the last nga pala na i-unbox nating item, driver's footrest naman. Bali, 2 option nga pala yung pinagpilian ko dito. Ang plano ko sana nung una, magsi-single shifter ako, kaya lang medyo mas nalinisan ako sa gantong setup. At dahil nga medyo hindi rin ako komportable kapag sumusundot ng shifter. Iba na talaga pag nagkakaedad, mas gusto mo yung smooth lang yung pagdadrive. Bali, meron nga palang 4 na tornilyohan na ikakabit dito sa driver's footrest. Dito natin ilalagay sa may bandang ilalim. Sa mga ganitong pwesto talaga ako nahihirapan kasi palaging naiipit yung nag-iisa kong abs. So ayun na nga, after 30 years in the making, ito na yung side niya. Almost nasa 95% na ng mga parts or mga pyesa nito ay naikabit na natin. So doon na lang sa kabilang side yung brake rod, tsaka itong tambucho, kakabit na rin natin yan. Tapos syempre meron din tayo ditong ilalagay na heat guard para syempre mas pumogi ito. So i-unbox natin to ngayon. Tara. At ito na nga pala yung pinakahuling item na i-unbox natin. Bali, bumili nga pala tayo ng cover para dito sa tambucho, iwas paso. Isa tong item na to sa madalas kong inaabangan. Tingin ko kasi ito yung magpapalabas sa ganda ng kulay ni Wavy. Kaso may pangyayari na namang hindi may iwasan sa sobrang excited ko dito. Disappointment pala ang kalalabasan. Kaya mahirap talaga yung aasa ka masyado tapos sa bandang huli madidismaya ka lang. Pero walang halong biro, buti na lang nag-video tayo para sa unboxing nitong heat guard. Dahil kung hindi, magiging thank you na lang lahat. Sa kasamang palad, meron naman tayong pyesa na nabiling sablay.
So ayan yung itsura niya. Nung tinanggal natin yung cover niya, itong plastic, natanggal din pati yung kulay kasi dumikit. So ito yung mga dahilan kung bakit nag-unbox tayo dito sa video, para kung sakaling may damage or sira yung item, mapapapalitan pa rin natin sa seller or mare-return natin. So ito, sad to say, hindi natin may kakabit dito sa pipe natin. Sayang, ganda pa man din sana tignan. So no choice, ito na lang ikakabit natin. Right. Medyo nakakalungkot nga lang kung kailang final episode na ni Project Wavy. May pyesa tayong hindi maikakabit, pero no choice talaga. Kailangan ko na talaga to ikabit. Kukuha na kasi tayo ng bagong unit. Gagawin uli nating project bike, yung tipong patay na tapos bubuhayin natin sa abot ng ating makakaya. At syempre, ito na nga pala, after 1.5 week ng pag-aayos natin kay Project Wavy, ito na yung naging final outcome niya. Kung naaalala nyo pa yung unang episode natin dito, hindi mo akalaing magiging ganito pa pala yung itsura niya. Kailangan mo lang talagang pagtiyagaan tsaka paglaanan ng oras, tapos kahit hindi malaki yung budget, basta porsigido ka, walang imposible. Sa pagpapapogi ng motor, hindi naman required na mamahalin yung pyesa, basta masaya ka sa ginagawa mo, okay na yon. Wag mo isipin yung sasabihin ng iba. Kaya kung napapansin nyo, ito na yung tindig niya. Thank you nga pala kay TRC sa pagbibigay sa atin ng plus 3 na swing arm. Ayan, lalong gumanda yung formahan ng tindig niya. Tapos meron lang tayo dito mga parts na hindi pa naikabit, kagaya nitong decals. Ayan, ilagyan ko lang muna siya ng scotch tape para makita nyo kung ano yung magiging itsura niya kapag may decal siya. Ayan, lalong bumagay, pumogi, kasi hindi tayo marunong magkabit nito tsaka wala tayong blower, kaya pinakita ko lang sa inyo. So yun na, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na project bike na bubuhayin natin, yung tipong unlimited issue, hindi tumatakbo, hindi nag-i-start, bubuhayin ulit natin yan. Alright, kita-kits ulit sa susunod na episode ng pagbibuild natin. Ride safe. Alright.